Hello fam, welcome back to another vlog. So it's our 6th day here in Melbourne and 8:15 na ng umaga ngayon. And for today, ang pupuntahan naman natin fam ay ang Brighton Beach kung saan nandoon ang Brighton Bathing Boxes. Yan yung isa sa mga sikat na photo spots dito sa Melbourne. Pag nag-search ka sa Google ng Melbourne, lalabas yung mga bathing boxes na yun. So yun yung pupuntahan natin. After nun, punta tayo ng St. Kilda. Isa rin yun sa mga sikat na spots dito. Well, in fact, sa hapon may penguin watching pa nga pero I'm not sure if titingnan natin yun sa hapon. Kasi plano kong bumalik din dito ng hapon dahil may iba pa tayong itinerary na gagawin for the day. So, it's our second to the last day dito sa Melbourne. So far, so good, no? I'm loving our stay dito sa Melbourne and inagahan ko talaga ngayon, fam. Kasi kahapon, late na tayo nakapag-start because nga we had a stomach problem, di ba? Kaya ngayon sabi ko, gusto kong agahan naman kasi gusto kong mag-visit ng isang cafe ulit dito sa Melbourne CBD. Na-mention ko nung sa mga unang vlogs natin na strong ang cafe culture dito sa Melbourne. Every corner of the streets may cafe talaga sila and masasarap talaga yung mga coffee dito. Kaya gusto ko sana mag-try ng mga cafes habang nandito tayo. So ngayon, since okay na yung tiyan ko, makakapagkape na tayo fam, kaya inagahan ko talaga. Paalis na tayo ngayon. Tignan nyo, wala pang 8:30, diba? So may visit tayong isang cafe dito. According to my research, isa yun sa mga masasarap na cafes dito, ang Patricia Coffee Brewers. No? So maglalakad lang tayo mula dito sa hotel, pupunta dun sa cafe, tapos bago tayo pumunta ng Brighton Beach. To go to the Brighton Beach, kailangan yata nating mag-tren, pero share ko na lang yon mamaya. So this is what I'm wearing today. All black po tayo ngayon. Ayan. So, naka-warmer lang ulit ako sa baba. Sa taas din ako nag-warmer kasi makapal yung jacket natin. Ito yung jacket na nabili natin sa Zara, sa room. Ayan. So, ito lang ang suot ko. Tapos, yung bag natin, di ba? Maliit lang yung aking bag. Ang maganda dito sa Zara, may hood na siya. Kung sakaling umulan, di ba? May magagamit tayong hood. Okay, we're ready to go, fam. Let's go and explore Melbourne. And we're out and about. Grabe, ang lamig ngayon. Ang temp ay 8 degrees. Ang sarap. Anyway, pwede pa na tayo mag-tram dito kasi sinerge ko. 15-minute walk siya mula sa hotel. Pero kung nag-tram tayo, parang 11-minute walk lang siya. Mag-tram na tayo. Kasama pa rin naman ito sa free tram zone. And yung Patricia Coffee Brewers, andito siya sa gitna ng Melbourne CBD. Sa Bourke Street yata. We're here. Saglit lang ang biyahe, parang 8 minutes lang. Ayan lang ang Southern Cross Station sa likod. So yan ang free tram ng Melbourne, no? And malamig talaga ngayon. And mahangin. Sarap talaga sa Melbourne, fam. Like, ewan ko, parang ito na yata ang isa sa mga pinaka-favorite kong city na napuntahan ko so far. Parang gano'n. Sa mga fam natin na nakapunta na ng Melbourne, what do you think? Comment down below kayo, fam. And also sa mga fam natin na nakatira din dito sa Melbourne. Let me know what you think sa comment section. Kasi ako, na-amaze talaga ako sa Melbourne. Everything, transportation, yung quality of life, yung mga tao, food, sobrang diverse. I love Melbourne. So kayo fam, comment nyo sa baba what you think about Melbourne. Okay, we're here. Pila. Ayan o. Ito na siya. So we're gonna buy inside tapos pwede tayong umupo dito sa labas. Hello! So naka-order na ako fam ng latte and croissant. So I ordered hot latte kasi parang hindi ko kaya mag-iced latte ngayon dahil ang lakas ng hangin and ang lamig. O diba? Ang sarap dito fam. One thing I love here, yung mga tao rin, ang hilig sa coffee. As in yung mga cafes dito, patok na patok talaga. Lalo ngayong umaga, tignan nyo pinipilahan talaga yung Patricia. Oh. So yeah, love, super love.
Nihintay ko na lang yung latte. Ihahatid daw dito sa labas. Kasi sa loob, standing lang siya. Pero ang cool. Kasi nakakapag-usap pa rin yung mga tao sa loob. Sa loob may heater yata eh. Sa labas wala. Malamig. Kaya I ordered latte. Sige, let's wait for our order. Tingnan niyo fam, oh. Doxy, hi! Hi! Kung makita yan ni Sasuke, abulin niya yan. Makikipaglaro siya dyan. Here's our hot latte. Ang cute ng latte nila, may art pa. Grabe, ang sarap ng latte nila fam. Yung espresso, parang may hint of chocolate. Parang siyang nutty na may konting tamis. Tapos yung milk, it's silky and creamy. Sarap. Enjoy ko yung hot latte kasi 'di ba mas prefer ko yung ice. Pero sa sobrang lamig ngayon, ewan ko. Baka hindi muna, pahinga na muna tayo sa ice. Mamaya na ulit tayo mag-ice hapon. Perfect combination. Croissant and coffee. Tapos na tayo mag-breakfast. Ang sarap, nakaka-happy. Yung croissant, medyo sakto lang for me. Pero yung coffee, ang sarap. And yung cafe experience, yun yung nakaka-happy dito. Kaya na ang dami ng tao, fam. And alam nyo, itong mural dito sa kabila na inupuan natin, it's a mural about autism pala. You know, I have extended detailed focus. When I'm overwhelmed, I need less information to rest my brain. Autism unmasked. Don't fear the meltdown. Steaming for all. Etc. etc. Ayan. So it's a mural from at Prue_Stevenson. Grabe, ang nice to experience dito sa Patricia's. Ayan. The cafe experience itself, ang sarap, diba? Kaya siguro naging bias din ako kay Melbourne because of their strong cafe culture. Pero generally talaga ang ganda ng Melbourne. Anyway, halika na, punta na tayo sa Brighton Beach. Ngayon, para makapunta doon, kailangan nating pumunta sa Flinders Station. Naalala niyo yung first day natin, yung pinunta nating Flinders Station. Doon tayo sasakay ng tren. The name of the train na sasakyan natin ay ang Sandringham Line on Platform 13. Tapos, bababa tayo ng Brighton Beach. Nasa 30 minutes lang yung biyahe. Tapos mula doon, maglalakad na lang tayo papunta doon sa bathing boxes. Let's go! So, dito tayo. Dito na tayo sa kanto ng Bourke Street Mall. And ang daming mga shops dito. May mga luxury brands din sa loob. Tapos dito sa labas, may Acne Studios, COS, A6. Doon sa loob parang andun yung mga Bottega at iba pang mga luxury brands. So ayan na yung Flinders Street Station. Okay, now nandito na tayo sa Flinders Station and may barya na ako, fam. So pwede na tayo mag-try nung photo booth dito. Naalala nyo nung first day natin, hindi tayo nakapag-try dito kasi wala tayong barya. Ngayon matatry na natin siya. So ayan siya, the famous Flinders Street photo booth. This is an original 1970 classic black and white photo booth. So $8 siya. Ayan, tara, mapicture tayo. So ganito yung tsura niya sa loob. Adjust tool to eye level, sit down, insert $8, 3 flashes, 3 poses. Collect your strip outside, takes 4 minutes, lasts forever. Adjust seat to eye level. Okay, come on, let's start. Ihulog natin dito. Nakaisa na o nakadalawa na. Ang
bilis. Ganun lang kadali. 3 shot. 3 flashes eh. So, ganun lang. Ano siya, very straightforward. Pag hulog mo ng coins, magfa-flash na. And then yun na, hintayin mo na lang yung photos dito sa labas. So, hintayin natin dito. Got our photos. Ang ganda pa. Black and white. Hala, ang ganda. Yan, oh. Oh, diba? So, nice. At least nakakuha na tayo, diba? Itong photo booth na to, andyan na yan for more than 65 years. So, ang dami nang nakuhanan yan, mga tao, mga locals dito, even the visitors, diba? And isa tayo sa nakapagpakuha sa kanya. So, happy. Ngayon, nandiyan tayo sumakay ng tren. Yan o, Sandringham line, the pink line. Okay, let's go. Let's stop our card here, Mikey. I made it. Sakto 9:51 ang alis. 9:40 na lang. 2 minutes before departure. Kaabot tayo. Kasi ang next train in 14 minutes pa. Alright, we're here na sa Brighton Station. Wala pang 30 minutes yung biyahe. Tingnan nyo fam, konti lang yung tao dito. Diba? And ang lamig. Wow, cute ng aso. Ayun o. Ang cute. Diba? Ang cute niya. Anyway, labas na tayo. Magtatap ulit tayo. Touch here. Yun. Fare deducted is, tama ba? 5.5 ang nakita ko. Okay, mula dito sa Brighton Station, maglalakad na lang tayo papunta dun sa Brighton Bathing Boxes. According to Google, 1.2 kilometers ang lalakarin natin or 18 minutes. So, tara, simulan natin maglakad. Tignan nyo naman, walang katao-tao. Ito na naman tayo sa mga walang katao-tao. Check my Google. We have to exit the station. Doon sa kabila, okay. Kailangan makatawid tayo doon kasi papunta doon yung Brighton Beach. Let's go. Ayan o. Brighton Beach. So dito, paglabas mo naman ng station, may guide din naman kung paano kayo makakapunta ng Brighton Bathing Boxes. Ayan o, 30-minute walk, 1.5 kilometers. So ito yung map, nandito tayo. So lalakad tayo papunta dito hanggang Brighton Bathing Boxes. Ayan. Okay, let's go. Dito tayo. Actually, dito pa lang, may view na tayo ng dagat. Sarap, kaya malamig na dito. Gamitin na natin ang ating hood. Puti na lang ito yung sinuot ko ngayon. Kasi ang lamig. Dito tayo maglakad para may dagat view tayo. Wow, ito na ang beach. Narinig nyo yung hangin. Lakas, no? Yan yung lalakarin natin. May walkway naman. Ito. Ito kasi pang bicycle. So dito tayo. Grabe, ang ganda dito. And ang lamig, ang sarap. So mula dito nakikita ko na yung mga bathing boxes. Tanaw na siya mula dito. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Pero ayan siya, yung mga maliliit dyan. So maglalakad tayo papunta doon. May family dito. Hirap na hirap sila mag-picture. Kasi natutumba ng tripod. Tulungan natin. You want me to take your picture? Sure. Okay. Philippines. Nice to meet you. Nice to meet you. I'll take your picture. Okay, thank you. 1, 2, 3. Okay, one more. Smile. Okay, video. Wow. Say hi. Okay. Thank you very much.
You're welcome. Enjoy your day. Take a picture as well? No, I'm good. Okay. Thank you. Welcome. O yan, o, diba? Happy sila. Ang saya nila isang buong family. Anyway, lakad na tayo. Dito tayo sa kalsada maglakad. Kasi doon sa beach, pababa na siya. Tapos ang lakas ng hangin talaga. Nananampal sa muka. Dito tayo, mas less yung hangin dito sa kalsada. Papunta doon sa bathing boxes. Tignan nyo, ang ganda ng mga bahay dito. Oh. May for sale. Wow. I guess pwede na tayong bumaba dito. Papunta ng Brighton bathing boxes. Tama ba? Oo, tama. Ayun na oh. Yay! We're here sa Brighton bathing boxes. O diba? Short walk lang naman. Sa Google sabi 18 minutes. Pero parang mga 25 minutes mo nga siyang lalakarin. 1.2 kilometer. And badali lang naman yung lakad, no? Kasi malamig. Mahirap siguro yan pag summer and mainit. Ayan na ang mga bathing boxes. Ayan pa siya sa kabila. Mahaba pa. Yun. Saan kaya maganda mag-picture? Ito maganda na dito, oh. Kasi walang tao. Doon kasi ang dami. Ayan. Ayan, so upo muna tayo dito and enjoyin natin ang tanawin at ang mga bathing boxes dito. Ang historical significance pala nitong mga Brighton Beach boxes na ito, ginawa pala ito noong late 19th to early 20th centuries, primarily para makapag-provide ng private space para sa mga babae dito na makapagpalit sila ng swimwear. So they reflect daw yung Victorian era notions na modesty and morality. So uniform yung size ng mga bathing boxes as in isa lang siya. Tapos iba't iba lang yung colors niya. Tapos walang mga modern facilities dito. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya ngayon. Pero syempre inaalagaan ito and nire-repair kapag may mga sira, no? Para mapanatili nila yung ganda nito. And ngayon, isa na siya sa mga major tourist attractions dito sa Melbourne, di ba? Pag nag-search ka ng things to do in Melbourne, isa talaga to sa mga lalabas. Akala ko mahirap siyang puntahan, pero nung nag-research ako, madali lang pala siyang puntahan mula sa Melbourne CBD. Lakad pa tayo doon sa maraming bathing boxes. So papunta dito, pwede rin palang bumaba sa Middle Brighton. Kasi dalawang station yun, di ba? Middle Brighton tapos Brighton. Tapos itong bathing boxes, nasa gitna siya ng station na yun. Tapos lalakarin nyo na lang din. Ayan na ang mga boxes. So ayan, nakapag-picture na ako fam sa bathing boxes. O diba ang cute? Sariling sikap, nag-tripod lang ako. Tapos yun na, nakakuha na ako ng photo. Sobrang useful pala ng Apple Watch. Kasi pwede mo siyang i-connect sa phone mo. Tapos yung Apple Watch na yung magiging shutter mo. So yung phone mo, lalagay mo lang sa tripod, no? Ito pala yung gamit kong tripod. This is Xiaomi selfie stick. Ganyan lang siya kahaba. So hindi siya sobrang haba talaga, no? Pero sobrang useful niya. Maitatayo siya dito. Tapos, maganda pa rin yung nagiging kuha. Ayoko kasi nung masyadong mahaba kasi mabigat na siya sa bag. Ito, sobrang handy lang niya. Ganyan lang siya. Tapos, na bubuksan tong ilalim. Ayan. So, yan na itatayo. Diba? Ang gusto ko sa kanya, sobrang handy. Pag dinala mo sa bag, maliit lang yung space na nasasakop niya. Maliit lang yung bag natin, diba? Ayan lang. So, ito lang siya. O at least, makakapag-picture ka, diba? Tapos, may shutter siya. Pero itong shutter kasi, hindi ko mahanap yung charger niya. So, ang ginagamit kong shutter is yung sa Apple Watch and iPhone. Carry naman. Pero, may kasama na rin naman kasi siyang charger. Matagal na kasi ito. Hindi ko na makita yung charger niya. Tapos, yeah. Pwede mo siyang gamitin. Itong clicker na to. Bluetooth siya. Pwede siyang iOS and Android. Ayan. Maghahanap ako ng link. Kapag nakahanap ako, itatag ko yung product sa baba. Ay, ayan, may bukas na bathing box. Baka siya yung owner dito. Ayan, meron nga siya yung owner nasa loob.
Tapos umiinom siya ng Pellegrino sparkling water. Ayan. Tapos may dog siya dito. Sobrang cute. Ang sweet niya, oh. Pumupunta talaga siya sa mga tao. Sanay siya sa tao. Nagpaparab. Medyo against the light lang yung kuha natin ngayon, oh. Kasi umaga tayo pumunta. So, ayan pa yung mga ibang designs. Dami ng tao dito, fam. Oh. Lalakad na tayo ngayon dahil pupunta na tayo sa ating next stop natin. Ang St. Kilda. Ito ang cute, oh. Life's a Beach. So yeah, that's it fam for our Brighton Bathing Boxes experience. So yan ang pwede nyo talagang gawin dito. Once you come here, take pictures and videos talaga and maglakad-lakad dito sa beach. So piniserve talaga nila itong area. Hindi nila nilagyan ng mga any fancy stuff and mga bathing boxes lang talaga yung mga nandito. And yung ibang bathing boxes open, katulad ng nakita natin kanina. Nandun yung owner kasama yung dog niya. So pwede kayo magpicture doon, pwede nyo tignan yung loob kasi yung ibang mga owners, develop nila yung loob. Katulad ng owner kanina, nakatambay siya doon, di ba? Hindi ko na lang kinuhanan masyado yung loob kasi nandun siya, nahiya ako. So tignan nyo rin yung mga open boxes na yun para makita nyo yung loob, no? So ayan, nagdadatingan na ang mga tao. Tayo ay tapos na. So akyat na tayo, fam. Let's say goodbye to Brighton Bathing Boxes. Bye! So nice to see you. Now maglalakad tayo papuntang bus stop. Magbabas tayo going to St. Kilda. Okay, tama nga. Magbabas tayo going to St. Kilda. Bus 923. Dito sa Railway Avenue. So maglalakad tayo for 8 minutes. Papunta dito. Lalabas naman siya sa Google Fam. So hindi rin kayo mahirapan mag-navigate. Yan yung exit na pinanggalingan natin. Oh. Tapos diretso lang dito. Ayan, according to Google, pangatlong kanto lang siya. Railway Avenue Street. Tapos bus 923. Alright, I made it to the bus stop. Grabe, binilisan ko yung lakad ko. Kasi 11:46 hihinto yung bus dito. 11:41 na, so 5 minutes na lang. Ayan, pinagpawisan ako sa lakad kahit malamig, no? And yeah, sasakay tayo ng bus 923 papuntang St. Kilda. So kayo fam, timingan nyo lang din. Kasi ito Railway Avenue on New Street, ito yung bus stop niya. Search nyo lang sa Google, makikita nyo yan. 8-minute walk lang siya mula dun sa Brighton Beach. Tapos, kailangan nyo siyang timingan kasi yung frequency ng bus, every hour lang siya dumadaan dito. So, i-timing nyo siya. So, i-paste ko dito sa screen yung mga oras ng stops dito sa station na to. So, sa 11:46 tayo sasakay. Ito, mas malinaw. Route 923 to St. Kilda Station. Ito siya, Monday to Friday, 923. Every hour. Pag Sunday and public holidays, take note nyo fam ha, no service siya. Pag Saturday meron, ito. Ayan siya. Ready na natin ang ating my key card. Ito yung itatap natin. So tap on and off siya. According to Google, 17 minutes lang ang biyahe papuntang St. Kilda. Saglit lang. Nakababa na ako fam, ang bilis lang ng biyahe, 17 minutes nga lang. And alam nyo, ang ganda ng lugar na to. Yung dinaanan natin, ang ganda. So St. Kilda is a suburb na dito sa Melbourne. Ibig sabihin, it's a district outside the city center pero halos katabihan lang siya or malapit lang siya doon sa city. So ang ganda din pala ng suburb ng Melbourne. So things to do here sa St. Kilda, number 1 yung Auckland Street. Sikat daw dito yung mga cakes and cafes. So kung mahilig kayo sa cakes, pastries, ito daw ang dapat nyong puntahan dito kasi marami daw kainan ng mga cakes dito. Pangalawa is yung St. Kilda Pier. Sikat din daw yun dito lalo na sa hapon pag paggabi na. No, pangatlo is the
Luna Park, yung oldest theme park dito sa Australia. Dito rin matatagpuan, no? So tara, simulan na nating maglakad. Ayan, buwaba ako dito sa may Auckland Street. And time check, 12:05 na ng tanghali and nagugutom na ako. Maghanap na rin tayo ng makakainan dito. So ayan, dito tayo maglalakad sa Auckland Street. Actually, mahaba itong Auckland Street, fam. Pero dito pa lang, ganda na ng area, no? Ayan, may pharmacy, Priceline, pharmacy. May tram din pala dito, oh. Number 96. So, ito pala yung bumabiyahe from St. Kilda, papunta dun sa city center. Chemist Warehouse. Based sa na-research ko, isa ito sa mga masasarap na cakes dito sa St. Kilda. Ang Monarch Cake Shop. Kaso hindi pa tayo nagla-lunch. Gusto ko muna mag-lunch bago tayo mag-cake, diba? And ayan, ang ganda ng area nila. Al fresco area sa labas. Tapos ayan yung mga cakes nila. Ang sikat daw dito yung Polish baked cheesecake. 100-year-old recipe daw nila yan. The fam, next cake shop, the Auckland Cake Shop. Ang dami nilang cakes na naka-display. Ang ganda ng area na to. Ang dami mga alfresco. I love it. Dito daw masarap kumain ng mga cakes, as in super daming cakes. Mag-enjoy dito si Sis tsaka si Casmers. Yan, pala yung mahilig sa cake yung dalawa na yun. Ito rin, isa rin sa mga na-research ko na sikat, fam, ang Europa Cake Shop. Masarap din daw dito. Diba? Yung mga nadadaanan natin, puro cakes na. Pang mamaya pa yan. Ang kailangan natin yung lunch. Excited na akong umupo sa alfresco, tapos kakain ka ng cake, tapos coffee. Ay nako, sarap talaga dito sa Melbourne. Ay na ulit yung tram. Diyan na rin siguro tayo sasakay pabalik mamaya. Anyway, it's time for lunch. Isa ito sa mga na-research ko na masasarap na kainan dito sa St. Kilda. Dito kasi sa Melbourne, fam, very diverse ang culture, food, ang dami ring choices kasi iba't ibang mga nationality sa mga nandito. And isa sa mga na-search kong masasarap na food dito sa St. Kilda is this fine Malaysian cuisine. Masarap daw yung mga laksa nila dito, nasi goreng. Ang pangalan niya ay Shinta Ria. Ayan. Fine Malaysian cuisine. So ito yung tatry natin ngayon. Hanggang 2:30 PM yung lunch nila. Tama-tama, maaga pa naman, 12:19 pa lang. So tara, kain tayo dito. Okay, dito na ang ating order. Chicken wings and lobak. Yung lobak para siyang ngoyong sa atin sa Cebu. Try natin. Ang sarap. Parang nga siyang ngoyong nakikiam sa atin. I also ordered Hokkien Mee kasi miss ko na kumain ng noodles. Let's eat. Grabe, mainit pa yung Hokkien Mee, oh. Okay, I like the noodles, malambot. Manamis-namis siya na may konting alat. And lasang-lasa mo yung seafood. Kasi ang daming seafood na hinahalo. Prawns, squid, and ang generous ng serving. Ang lambot ng squid. Sarap dito. Prawn. Perfectly cooked ang prawn. I mean, pag na-overcook kasi siya, tumitigas, diba? Chicken wings. Ang sarap ng chicken wings. Masarap yung timpla. May alat na tamang-tama lang. So good. Done with our lunch. Ang sarap. Pero ang dami natira. Pa-take out ko to. Ang dami pa. Pwede pa ito mamaya. Hokkien Mee and yung lobak. Chicken. Sa chicken nila. Sobrang malasa. Yung rice half lang kinain ko. Tapos yung lobak.
Sarap. Tapos na tayo mag-lunch and ayan, nakapag-take out pa ako ng Hokkien Mee. And pwede pa tumamaya sa dinner natin. $39 yung binayad ko. Pero ang nagpamahal is the Hokkien Mee, $19. Pero masarap naman, punong-puno na sa home. Lamig. Ngayon, it's time for dessert. Yung talaga ang pinunta dito sa Aklan Street. Eh. Pag-search ko pa lang ng mga things to do dito sa St. Kilda, nakita ko agad na eat cakes at Aklan Street. Kasi the best daw dito. Okay, dito na tayo pa. So, ito-try natin ang Monarch Cakes. Exquisite 1934. Let's try this one. Ang Polish baked cheesecake. 100-year-old recipe. Ang ganda rin ang loob nila, oh. 17, try that. 17, okay. Ibaon pa talaga tayo. 15. Excellent. I'll bring it out to you, man. Thank you. Wow, even the register, yung paluma. So nice. Tingnan nyo ang cool dito. Tapos, ayan yung register nila. Okay, here's our cake. Since sa labas tayo kumain, paper plate lang tayo pinaprovide nila. Sabi ko, okay lang, I don't mind. Ang mahalaga yung cake. Tapos, I ordered coffee. Ayan, nakakapag-coffee na tayo. So, let's enjoy our coffee. Tapos, yan ang ating view. Alfresco tayo. Grabe fam, ang sarap dito sa Melbourne. Gusto ko itong mga ganitong eksena na alfresco, magpapaaraw ka dahil sobrang lamig. Ang ganda ng tanawin, ang ganda ng weather. Masarap lang mag-cake and coffee sa tanghali, di ba? Okay, let's try the cake. According to my research, ito daw ang isa sa mga pinakamasasarap na cakes dito sa Aklan Street, no? Tapos 100-year-old recipe na yung kanilang Polish baked cheesecake. Okay, ano pa hinihintay natin, fam? Let's try our cheesecake. Okay. Well, na-surprise ako sa lasa niya. Number 1, ang zesty nung lasa. Mas nangingibabaw yung lasa ng zest than the sweetness of the cake. Masarap yung cheese, it's not too sweet. And yung consistency niya, fam, hindi siya yung katulad nung creamy, fluffy cheesecake na tulad sa atin. Yun yung ina-expect ko. Kaya nagulat ako nung pagkagat ko sa kanya, parang undense niya. And parang pag kinain mo siya, buo-buo pa rin siya sa bibig mo. It's not creamy and fluffy at all, no? So malayo siya sa nakasanayan nating cheesecake. Yung lasa, I like it kasi balance yung kaunting sweetness and yung pagka-zesty ng flavor. Medyo okay lang ako sa consistency ng cake kasi na-expect ko it's creamy and fluffy pero it's not. So, ganun talaga yung recipe niya. So, yeah, for me, Kerry naman pero not the best. Sa akin lang yun, fam, ha? Kagaya nga nung lagi ko sinasabi, taste is subjective. Maring hindi ko siya nagustuhan, pero baka kayo mas gusto nyo yung ganitong consistency, ganitong lasa, diba? Kanya-kanya naman tayo. But yeah, masarap pa rin naman. It's good to try. Siguro mga ano sa akin, parang if i-rate mo siya ng 10, siguro mga nasa 8 siya, ganon. Let's try the latte. Okay, the latte is good. Bias sa coffee, ano? Yeah, sarap. Ang sarap i-partner ng latte sa cheesecake. Ayan siya, oh. So, para siyang cheese na cheese talaga, no? Tapos kapag kinutsara mo siyang ganyan, yan ang kanyang consistency. Diba? Cheese na cheese pa rin siya. Alam nyo ba, isa rin pala sa mga na-notice ko dito, ang daming mga dachshund. Yung mga kalahi ni Sasky, ang dami talaga. Like, simula nung dumating tayo dito sa Melbourne, halos lahat ng mga nakakasalubong kong dogs, majority mga doxy or mga dachshund. Nakakatuwa. Kaya parang mas nakakaganang mag-explore kasi bawat makikita mong taong may dalang dog, doxy ang dala-dala nila, kaya nakakatuwa. Kaya na may dumaan na naman, di ko lang na video. Kamukha ni Sake. Ayun lang, share ko lang. Sinearch ko sa Google, it's a popular breed daw pala dito sa Australia. Kalahati lang nakain ko. Nahihiya pa akong ipa-take out. Nagmamaster pa ako ng courage para magpa-take out doon sa loob.
Nadaanan ko lang to fam, oh. St. Kilda Memorial Hall. 100 years. 1924 to 2024. Ang cute ng mural, oh, koala. Ayan. Now, natapos na tayo sa Aklan Street. First talaga yan sa checklist, no? Yung cake at Aklan Street. Ngayon, punta naman tayo dito sa may promenade banda. Kasi itong St. Kilda, beachside din siya. Tapos, nandito na rin ang Luna Park. Try nating pasukin din. Actually, ayan na siya, oh. Kita na siya mula dito. Dinig ko na rin yung mga sigawan dito. Roller coaster siguro yon. Okay, nakarating na tayo from sa Luna Park. Malapit lang siya sa Aklan Street. Nilakad lang natin mga less than 5 minutes. And ito na ang Luna Park. Oh, ayan na siya. Sobrang iconic niya kasi it's a face. Tapos doon ka dadaan sa mouth niya. Ganyan din yung nasa Sydney, 'di ba? Pero ito ang pinakalumang theme park dito sa Australia. Nag-open daw ito noong 1912 pa. Imagine, that's more than 100 years old na. Tapos hanggang ngayon, operational pa rin siya. O, diba? Located siya dito sa St. Kilda, malapit lang sa promenade, sa beach. And ang lamig dito, sobra. Kasi nga beachside, mas mahangin. And katabi niya, fam, ang Palais Theatre na nag-open naman noong 1927. Almost 100 years ago na din. And hanggang ngayon, parang may mga shows pa rin sila. Ayan, o. Oh, nice. Okay. Luna Park and Palais Theatre. So, ito yung entry tickets. Park entry is $25. Tapos may kasama na siyang isang single ride or isang single game ticket. Meron ding unlimited rides and park entry. $55. Pag mga single ride, $15. Okay. Papasok na ako. $25 yung park entry. Unfortunately, sarado yung roller coaster. Kasi may isang free ride, diba? Yung pa naman ang gusto kong sakyan talaga. Ayan, o. Kaso sarado siya for maintenance. Sayang. Pero the rest naman daw are open. So, pagpasok, ayan, may ride agad dito. Para siyang Viking ride. Tapos ito, it's like an octopus ride na ikot-ikot. Oh, magugustuhan ni Baby Zack dito. May carousel din sa gitna. Dito, restaurant at Cafe Luna. Kaya natin, saan natin gagamitin yung free game natin or free ride. Ito, para siyang gabi ng lagim. O, ghost train. Horror train ang tawag natin dyan dati, di ba, sa Mega Mall? Nakasakay pa kami nun dati sa Mega Mall. Nakasakay din ba kayo nun, fam, ng horror train? Sa Star City rin yata meron, tsaka sa Mega Mall. So meron sila dito, ghost train ang tawag. Di ba, ang saya, mag-enjoy talaga yung mga bagets dito. Hot Shots game. Ayan, no, may kino-construct din dito. So under construction siya, no. Nakakahilo naman yung ride na yun. Ayun, no. Nakabaliktad tapos ano, may ikot. Ito maganda, parang Ferris wheel na mabagal lang. Skyrider ang tawag. This one ay Power Surge. Ah, ito yung parang sa EK din, yung umiikot-ikot din. Tingnan natin. Hala, ang taas pala nito. Tapos ikot-ikot ka. Hindi ko kaya yan. Titignan ko pa lang, parang masusuka na ako. Tignan nyo! Oh my gosh! Wow! Grabe, ikot-ikot. Yung pala yung sumisigaw kanina. Hindi ko kaya yun. Nakikita ko palang nahihilo na ako. Kasi muna tayo, tapos sakay tayo ng Ferris wheel, yung mabagal. Para makita natin yung view ng St. Kilda. Nilagay ko na yung hood ko kasi ang lamig. Nakapila na ako, sasakay tayo ng Ferris wheel. Mabagal lang naman siya. Pero gusto ko lang makita yung St. Kilda from doon sa taas. Ayan. So nakapila na ako. I know, pambatang ride ito, pero yeah, mukha namang masaya. Alright, tapos na tayo mag-ride, fam. Sorry, hindi ako nakapag-video sa taas kasi pinagbawal. Kasi nga, diba, open chair lang siya. So kapag may nalaglag, delikado talaga. So bawal talaga phones, camera. Tinry kong dalhin yung camera. Tapos pinaalam ko, sabi ko may strap naman, ilalagay ko sa kamay ko. Hindi sila pumayag kasi nga delikado daw.
which I understood. So, iniwan ko na lang din. In-enjoy ko na lang yung ride sa taas. Ang saya. Ayan, mga 25 minutes in total. And kung may fear of heights ka, naku, huwag ka sumakay. Ako natakot ako sa taas, pero mas nangibabaw yung saya. Kasi ang ganda ng view, makikita mo yung beach. Tapos makikita mo yung buong Luna Park. Nakita ko yung roller coaster. Paikot pala to ng Luna Park. Sayang talaga na sarado siya. Yun yung gusto kong masakyan. Tapos ito, sobrang secure naman kasi may seatbelt. Tapos meron pang ikakabit sa harap. And yung may control lang nun is yung staff nila. So kahit nasa taas ka, hindi mo matatanggal yung seatbelt, pati yung nasa harap mo. Sobrang secure. Also, patalikod yung ikot niya, kaya hindi nakakatakot. Mas nakakalaglag puso pag paharap, diba? Hindi ganun. So, sobrang chill and ang saya nung ride. Sayang lang, di ko napakita sa inyo yung view, ang ganda. Pero anyway, safety first, diba? Susunod tayo doon sa rules nila. Now, lakad lang tayo saglit. Ito yung umiikot-ikot, oh. Enterprise. Tapos, ito yung octopus kanina. Punta tayo banda doon. May carousel din dito. Tutuwa si baby sa crib. Sumikat na yung araw. Biruin nyo, inabot na tayo ng alas 3 dito. Ang bilis ng oras. Sige, tingnan natin yung mga rides pa doon. Ito chill lang to eh. Happy Swing. Pang bata lang siya. Ayun, mas nakakatakot yung ride sa'yo na bumabaliktad. Ito maganda rin yung ride na to, oh. Sasakay ka sa upuan, tapos aangat siya dun sa taas, tapos saka kayo pa iikutin. Kasi kita ko to from the Ferris wheel kanina. So yan na, ito na yung dulong ride dito. So maliit lang pala yung Luna Park, no? Pang bagets and pang bagets at heart. Ito, ice creamery ulit. Tapos yung mga mozzarella sticks din. Ayan. Ayan, sinakyan natin. So ganyan lang siya kabagal. Tapos syempre habang naglo-load ng pasahero sa baba, andun ka sa tuktok. Alright, that's it for our Luna Park experience. Ang saya sa loob, naikot naman natin. Naipakita ko rin sa inyo yung mga rides. And nasulit din natin yung ticket natin kasi nagamit natin yung ticket natin sa isa sa mga rides. Great Scenic Railway, oh sayang. Lagi gusto kong sakyan. Built in 1912 of world significance. Restoration 1999. The legacy of Coney Island, New York. The first Luna Park was built at Coney Island pala in New York in 1903. Tapos, Luna Park was designed and built in 1912. 20 builders from Coney Island for North American entrepreneurs and the Phillips brothers. Okay. The Great Scenic Railway was the principal feature of Luna Park when it first opened. Sayang. Anyway, that's okay. Now, maglakad-lakad tayo dito sa promenade or sa beach area nung St. Kilda. So, ngayon tayo ay maglakad papunta sa St. Kilda Pier. So, ito lang yung Luna Park. Dito lang siya. Yan, dire-diretso lang yan. According to Google, nasa 17-minute walk daw ulit. Parang inilakad natin kanina sa Brighton, no? Wow, ang ganda rin ng St. Kilda Beach. Ayan ang St. Kilda Beach, fam. Ang ganda. Ayan pa siya sa kabila. So maraming mga umuupo lang sa sand. Sorry against the light. Pero ayan yung St. Kilda Pier. So nandyan daw yung mga penguins. Pero naglalakad daw sila pag ano na eh. Dapit hapon na eh. Kaso maaga pa. 3:14 pa lang ng hapon. Eh nagsa-sunset dito. Alas 5. Mga 5 to 5:30. Lakad-lakad lang tayo. Enjoyin natin ang St. Kilda Beach. Picture tayo dito sa St. Kilda Beach. Pag ganito ang ginagawa ko, ginagamit ko yung back camera para mas malinaw. Ayan siya, oh. Ngayon, na-set up ko na ang ating camera. Ang next na gagawin ko ay kukonect ko yung Apple Watch. Para dito sa Apple Watch, makikita ko rin yung itsura natin. Ayan, o. Okay. Tapos na tayo mag-picture. Halika na, lakad na tayo. Ang ganda dito sa St. Kilda Beach. Mas payapa, mas chill. Malapit na tayo sa pier. Ito na, narating na natin ang St. Kilda Pier. Doon tayo galing, oh. Malayo-layo din pala.
Pero ang linaw ng tubig dito. Look. But for sure, it's cold. Yan, so ito yung lalakaran. Doon yata makikita yung mga penguins. Diretso pa. Grabe, ang lamig ng hangin dito. Lalakad pa rin tayo dito sa pier. And alam nyo, dito sa St. Kilda, kita na rin naman yung Melbourne CBD. Ayan siya. Yung mga matataas na buildings na yan. Yan ang CBD. So malapit lang siya talaga. Tapos nandyan lang yung sakay ng tram. Yan yung Luna Park o yung yellow. Yan. So alam nyo na pa, malapit lang din to. So kung magbe-Melbourne kayo, daan din kayo dito. Maganda siya. Pero sobrang lamig. Dito na pala yung area kung saan makikita yung mga penguins. Pero ang sabi nga, yung mga maliliit na penguins, hindi daw talaga sila lumalabas dito kasi syempre hindi pa daw sila sanay sa mga tao. Kasi pinipilahan daw talaga ito, lalo na pag sunset. Kasi lumalabas yung mga penguins dito. Pero maaga pa fam, so baka hindi pa natin sila makita dito. Yan siya. Tapos dito sa kabila, ang daming mga, siguro mga private boats ito, no? Ng mga locals. Ito na nalapitan na natin. Ang ganda ng mga private boats dito. Grabe, naririnig yung hangin. So dito yung penguin viewing. Yan sila, nandyan daw. Gandoon. Pero wala pang sighting as of the moment. So sinearch ko sa website ng Parks Victoria. Usually daw yung mga adult penguins, bumabalik daw sila dito kapag sunset na. Kaya pala pupunta dito yung mga tao pag sunset. Kasi yung mga adult penguins, lumalabas sila sa mga lungga nila para maghanap ng pagkain. Ng mga isda, ganyan. Tapos babalik sila dito kapag sunset na. So yun yung attraction dito. Kaya ginawa ng boardwalk dito para may mas maayos na viewing spot yung mga tao na gustong mag-view dito. Libre lang naman siya sa public, pero ang condition nila is walang flash dapat yung photography para syempre hindi ma-disturb din yung mga penguins. Diba may note nga doon sa harap na parang I'm a little penguin, pasensya na kung hindi pa ako lalabas kasi hindi pa ako sanay sa mga tao, sa ingay, gano'n. So may gano'n yung signage dito pa rin ako, hoping na may makitang penguin. Pero naninigas na yung kamay ko sa lamig. Hanggang alas 5 lang pala itong boardwalk. So, tsempuhan talaga kung may makitang penguin. Yan yung ibang mga tourists na titingit-tingit din. Pero yung iba umaalis na rin agad eh. Kasi nga malamig. Alas 4 na ng hapon ngayon. So, may isang oras pa bago magsara itong boardwalk. Balik na tayo. Unfortunately, we didn't see any penguins ngayon. Pero at least napakita ko na sa inyo kung saan yung viewing spot. So pag pumunta kayo dito, yan, alam nyo na. Sobrang lamig. Okay, let's say goodbye to the St. Kilda Pier or Boardwalk. Bye penguins! Kung nandiyan kayo sa loob. Ayan ang sabi, I'm sleeping among the rocks. So nandun nga sila sa loob-loob ng mga bato-bato kanina. And then kung magutom kayo, pwedeng bumili ng snack dito. May mga ice cream sila, coffee, hotdog. Ngayon, lakad na ulit tayo pabalik doon. Let's say goodbye to St. Kilda Pier. So nice here. Sobrang chill. Ang sarap lang maglakad-lakad. Alright, nakalampas din tayo. Sobrang hangin doon. Grabe. So nakarating na ulit tayo dito sa may Esplanade area. Ngayon, sasakay na tayo ng tram. Isang tram na lang sasakyan natin pabalik. Yung number 96. Tapos hanggang doon na yun sa hotel natin, yung Batman Street. Remember yung sinakyan nating tram stop kayo ng umaga, yung malapit sa hotel. Doon na tayo mismo bababa. Diba? Well connected ang mga tourist spots dito. Kahit tram, kayang-kaya. Patawid na ako. So dyan lang tayo galing. Tapos yung tram stop, dito lang sa taas.
Lapit lang, di ba? So kung diretso kayo dito, pwede rin, mag-tram na kayo. Yan na siya. O diba malapit lang, ayun na ang tram stop. Tapos ang baba natin, malapit na sa hotel. Diba ganun lang kadali mag-navigate pala, no? Dito sa Melbourne. Tapos madali lang puntahan yung mga spots kahit outside of Melbourne CBD. Tapos dito pala, since outside of the free tram zone na ito, magtatap na tayo ng Myki card. Kababa na ako ng tram, ayun yung sinakyan natin, oh. Tapos ito na yung hotel natin sa kabila. Ayan, dyan na agad. O diba, ang lapit lang. Kaya naman na tayo sa hotel. Paano kung kainin merienda tong pansit natin or Hokkien mee? Ayan na yung hotel natin, oh. And we're back dito sa hotel room. Time check. 4:52 ng hapon and padilim na. And ang ganda ng view natin dito, no? We have a view ng Yarra River. Anyway, I'm so happy na napuntahan natin lahat ng gusto nating puntahan for today. Nalating natin ang Brighton Baiting Boxes, tapos St. Kilda, ang ganda, Luna Park, and na tick off talaga natin lahat ng nasa listahan for the day. Kaya I'm so happy. And happy din ako na na-share sa inyo yung journey. At least alam nyo na kung paano mag-DIY papunta dun sa mga spots na pinuntahan natin kanina. So ngayon, magpapahinga na muna ako, fam. Siguro rest ako ng 1 hour tapos lalabas mamaya dahil mag-grocery tayo. We were supposed to do groceries kahapon, no, pero hindi na natin siya nagawa kagabi. So ngayon na lang natin siya gagawin, no? So i-share ko na lang on a separate vlog yung grocery vlog natin dito sa Melbourne. So end ko muna itong vlog, fam. Sana nag-enjoy kayo as much as I did. And kung may mga questions kayo about this vlog, lagay nyo lang yan sa comment section. And we'll do our best na sagutin lahat ng magiging questions nyo dyan. So yeah, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Also, fam, kung nagpaplano na kayo ng mga trips niyo soon, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities sa Klook, ha. All you have to do is search my name, JM Space Banquisio, tapos lalabasin JM Banquisio's Creator Shop. Diyan sa Creator Shop ko, marami kayong mga promo codes na pwedeng magamit. Up to 15% off yung pwede nyong discount na makuha dyan. So, access nyo lang yan sa Klook. So, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, fam, sa baba. And please do subscribe sa aking channel and hit that notification bell para manonotify kayo every time na may bagong upload, no? So, thank you so much for watching, fam, and I'll see you on my next Melbourne vlog. Bye!